Heto po ang katotohanan. May mga bagay na masakit pakinggan, pero ang pananahimik tungkol sa mga ito ay maaaring makamatay. Linggo-linggo, nakakaupo ko ang mga nakatatandang Ginoo na nahihirapan, hindi dahil sa isang sakit na walang lunas, kundi dahil sa mga simpleng pang-araw-araw na gawi na inakala nilang hindi nakakapinsala o masustansya pa nga. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang paraan ng inyong pagbibigay kasiyahan sa sarili pagkatapos ng edad 60 ay maaaring unti-unting sumisira sa inyong mga hormone, nakakasama sa inyong prostate, at maaaring nagbabawas pa ng mga taon sa inyong buhay? Ang pangalan ko po ay Dr. Jose Reyes at ako ay isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda geriatric care na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa libu-libong kalalakihan na tulad ninyo na mabuhay ng mas mahaba, mas malakas at mas may kumpiyansa. Wala po ako ritong layuning manghusga. Narito ako para alagaan kayo dahil kapag walang ibang handang pag-usapan ito, naniniwala akong kailangang may magsabi. Karamihan sa atin ay pinalaki sa paniniwalang ang masturbasyon ay isang ligtas at pribadong gawain, isang bagay na hindi mo kinakalimutan at tiyak na hindi mo kailangang ipaliwanag. Ngunit narito ang kabalintunaan, pagkatapos ng edad, ang mismong bagay na dating sumusuporta sa iyong sigla ay maaaring unti-unti nang umuubos nito. Ang gawaing dating nagdudulot ng ginhawa ay maaaring ngayon na ang pinagmumulan ng pagkapagod, mga isyu sa paninigas ng ari hormonal imbalances at maging ng mga komplikasyon sa prostate. At ang pinakamasama, maaaring hindi mo ito malaman hanggang sa huli na ang lahat. Sa gabay na ito, isa-isahin nating tatalakayin ang 5 pinakapanganib na pagkakamali sa masturbasyon na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki ngayon. Ang mga ito ay hindi lamang maliliit na pagkakamali. Ito ay mga panganib na dokumentado sa medisina partikular sa edad na maaaring magpabagsak sa iyong testosterone, makapinsala sa iyong pelvic floor, magpataas ng pamamaga, at tahimik na guluhin ang iyong kalusugan mula sa loob. Ang magandang balita ay ang mga pagkakamaling ito ay lubos na maiiwasan kapag alam mo na kung ano ang hahanapin. Kaya kahit na ikaw ay 60, 70 o kahit 80 pa, hindi ito tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa kalinawan at pagbawi ng kontrol. Manatili po kayo sa akin dahil ang unang pagkakamali ay isang bagay na ginagaranti akong ginagawa ng 9 sa 10 lalaki na higit sa istinta at maaaring dahan-dahan nitong pinapatay ang paggana ng inyong prostate nang hindi ninyo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagprotekta sa inyong kalusugan habang tumatanda, siguraduhin i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang isa pang mahalagang payo na ginawa para lamang sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang video na ito ay nakakaantig sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ay maaari ko pang pagbutihin, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na tulungan kayo. Simulan natin sa una at marahil ang pinakahindi napapansing pagkakamali. Ito ay isang bagay na ginagawa ng maraming lalaki ng pribado sa pag-aakalang hindi ito nakakasama, ngunit tahimik nitong binabago
ang takbo ng inyong utak at pinapatay ang inyong pagnanasa. Ang tinutukoy ko ay ang paraan kung paano naaapektuhan ng pornografiya ang inyong isipan pagkatapos ng edad 16. Pagkakamali number 1, paggamit ng pornografiya na sobrang nagpapasigla sa iyong utak at nagpapamanhid sa iyong katawan. Nakaupo ako sa harap ng daan-daang kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s, matitipunong lalaki tapat na mga ginoo. Mga lalaking nagtayo ng mga negosyo, nagpalaki ng mga pamilya, lumaban sa sakit, at nanatiling matatag sa mga bagyo ng buhay. Ngunit kapag pinag-uusapan na natin ang paksang ito, bigla silang yumuyuko, nag-iiba ng upo, at may sasabihing tulad ng, "Dok, alam kong kakatuwang itanong sa edad kong ito, pero okay pa rin bang manood ng porn?" Hindi po iyan kakatuwang tanong. Sa katunayan, isa iyan sa mga pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng isang lalaki pagkatapos ng 60. Dahil ang nakikita ninyo sa screen at kung gaano kadalas ninyo itong nakikita ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong isipan, naaapektuhan nito ang inyong mga hormone, ang inyong paninigas, ang inyong kumpiyansa, ang inyong kakayahang makaramdam ng koneksyon at maging ang pangmatagalang kalusugan ng inyong utak. Ang problema ay hindi ang pornografiya mismo. Ito ay ang paraan kung paano idinisenyo ang modernong pornografiya, mabilis, agresibo na may patuloy na pagpapalit ng mga anggulo, eksena at estimulasyon. Pinalulubog nito ang natural na sistema ng dopamine ng iyong utak, lalo na habang ikaw ay tumatanda. Sa edad na 25, ang iyong utak ay kayang bumawi mula sa matinding estimulasyon na iyon, ngunit sa edad na sa 19, nagbabago ang chemistry. Ang dating nagbibigay sa iyo ng kasiyahan ay nagiiwan na ngayon sa iyo ng pagkamanhid, pagkadismaya o pagiging depende. May mga pasyente akong nagsabi sa akin, "Hindi na ako tinatablan kung wala iyon," o "Nakakaramdam ako ng pagkabalisa at lungkot pagkatapos." Hindi iyan kabiguan ng pagkalalaki. Iyan ay reaksyon ng iyong biyolohiya sa sobrang pagkakalantad. Ang iyong utak ay nagiging hindi na gaanong tumutugon sa tunay at banayad na pagpukaw. Maaari mong mapansin na mas mahirap nang tumayo ang iyong ari nang walang ganoong biswal na pampasigla. Mas masahol pa, maaaring magsimulang kumalas ang iyong katawan mula sa mismong gawain. Para bang ang iyong isip ay nasasabik, ngunit hindi natatanggap ng iyong katawan ang mensahe. Hindi lamang ito tungkol sa paggana ng ari. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa kontrol. Kapag umaasa ka sa isang bagay na panlabas para makaramdam ng kasiyahan, isinusuko mo ang isang piraso ng iyong kalayaan. At pagkatapos ng 16, kapag ang mga hormone ay mas marupok at ang enerhiya ay mas matagal bumalik, mas mataas ang halaga niyan. Binabago rin ng pornografiya kung paano mo tinitingnan ang pagpapalagayang loob. Para sa mga lalaking nawalan ng kapareha o wala ng aktibong buhay sexual, maaari itong maging isang pamalit sa koneksyon ng tao. Ngunit walang screen na makapag-aalok ng emosyonal na kaligtasan at init ng tunay na haplos. Sa paglipas ng panahon, natatagpuan ng ilang lalaki ang kanilang sarili
na gumagamit ng pornografiya hindi dahil sa pagnanasa, kundi para makaiwas sa kalungkutan, pighati o pagkabagot. Ngayon, huwag ninyo akong intindihin ng mali, hindi ako narito para hiyain kayo. Nagpayo na ako sa mga general, magsasaka propesor, kahit mga pari, mabubuting lalaki na hindi kailanman naturuan kung paano nagbabago ang utak ng lalaki habang tumatanda. Hindi nila alam na ang pakiramdam na hindi nakakasama sa edad na 40 ay maaaring maging mapanganib sa edad na 70. Ang lagi kong sinasabi ay ito kung ito ay nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na hungkag pagod, walang koneksyon o hindi nasisiyahan oras na para pag-isipan itong muli. Karapat-dapat ka, sa higit pa, sa 5 minutong pagtakas na sinusundan ng maraming oras ng pagkapagod o pagkakasala. Karapat-dapat ka sa kasiyahan na nagpapalusog sa iyo, hindi umuubos sa iyo. Kaya ano ang maaari mong gawin? Simulang pansinin kung ano ang iyong nararamdaman pagkatapos hindi habang ginagawa. Habang ginagawa, palaging magiging parang ginhawa ang pakiramdam. Ngunit paano pagkatapos ng 30 minuto? 2 oras? Nakakaramdam ka ba ng kapanatagan at kalmado o mapurol at hindi mapakali? Ang iyong katawan ay nagsasabi ng totoo kung makikinig ka. Subukang magpahinga ng 1 linggo. Sa halip na mga screen, galugarin ang paghaplos ng may kamalayan. Walang layunin, walang pagmamadali, sensasyon lamang. Maaaring kakaiba ang pakiramdam sa simula, ngunit karamihan sa mga lalaki ay nag-uulat ng mas mataas na pagiging sensitibo, mas mahusay na paninigas, at kahit na mas malakas na katatagan ng emosyon pagkatapos lamang ng maikling panahon. Kung ang pag-iwas ng tuluyan sa pornografiya ay parang napakalaki, bawasan ang tindi. Pumili ng mas mabagal na nilalaman, iwasan ang mabilis na pagpapalit ng mga video, at huwag kailanman mag-masturbate kapag hindi ka talaga napupukaw. Dito nagsisimulang ituring ito ng katawan bilang isang gawi sa halip na isang tugon. Maaari mo ring subukan ang mga meditative o breathing techniques habang nagbibigay kasiyahan sa sarili. Nakakatulong ito na muling ikonekta ang isip at katawan na madalas na naghihiwalay pagkatapos ng maraming taon ng sobrang estimulasyon. Tandaan kung ano ang mabuti para sa iyong utak ay halos palaging mabuti para sa iyong libido. Hayaan ninyo akong mag-iwan ng isang kwento. Isa sa aking mga pasyente, si Roberto, ay 28 taong gulang nang magpatingin sa akin. Halos araw-araw siyang gumagamit ng pornografiya at inakala niyang pinapanatili siyang in shape. Ngunit siya ay pagod, hirap matulog, at nagsimulang makaranas ng mga issue sa paninigas. Pagkatapos lamang ng 2 linggong pagbabawas at pagtutuon ng pansin sa mabagal at maingat na paghaplos, nagsimulang magbago ang lahat. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko, buhay na ulit ang katawan ko, Doc. Hindi iyan isang himala. Iyan ang nangyayari kapag huminto ka sa pagpamanhid sa iyong sarili at nagsimulang makinig. At kung ito ay tumatak sa inyo, kung nagsisimula kayong magtaka kung gaano karaming iba pang hindi nakikitang mga gawi ang maaaring tahimik na nakakapinsala sa inyong sigla, kung gayon ay gugustuhin ninyong bigyang pansin ang susunod na pagkakamali. Dahil ang isang ito ay mas karaniwan pa
at inuubos nito ang inyong lakas sa mga paraang marahil ay isinisisi ninyo sa pagtanda. Ngunit hindi ito edad, ito ay gawi. Pag-usapan natin ito. Kung nandito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay tumatama sa inyo, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at talakayin ang pangalawang pagkakamali na kailangan ninyong malaman. Pagkakamali number 2, masyadong madalas na masturbasyon nang walang oras ng pagbawi. Isa sa mga pinaka hindi nauunawaang katotohanan tungkol sa kalusugan ng lalaki pagkatapos ng edad 60 ay kung gaano karaming pahinga at pagbawi ang kailangan ng iyong katawan, hindi lamang mula sa ehersisyo o stress, kundi mula mismo sa pagpukaw. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses sa aking opisina. Papasok ang isang lalaki, madalas na medyo nahihiya, at sasabihin ang isang bagay tulad ng, "Dok, palagi akong pagod. Hindi ako makatulog nang maayos, bumabagsak ang aking enerhiya at wala ako sa mood. Pero okay naman ang mga resulta ng lab ko at tama naman ang kinakain ko. Ano ang kulang?" At kapag dahan-dahan kong tinanong ang tungkol sa kanyang mga gawi sa masturbasyon, madalas ay may paghinto. Minsan isang kibit balikat, minsan isang kinakabahang tawa. Kadalasan hindi man lang niya naisip na maaaring bahagi ito ng issue. Hayaan ninyo akong maging malinaw, hindi ang masturbasyon ang problema. Ngunit kung gaano kadalas mo ito ginagawa at kung nakakabawi ba ang iyong katawan, ang nagdudulot ng lahat ng pagkakaiba, lalo na pagkatapos ng edad 60. Kapag mas bata ka, mabilis bumalik ang iyong katawan. Ang iyong mga antas ng testosterone ay muling tumataas sa loob ng ilang oras at ang iyong nervous system ay mabilis na nagre-reset. Ngunit habang tumatanda ka, bumabagal ang mga prosesong iyon. Pagkatapos ng orgasm, nakakaranas ang iyong katawan ng pagbaba ng testosterone at pagtaas ng isang hormone na tinatawag na prolactin na nagdudulot ng pakiramdam ng antok o kahit na banayad na depresyon pagkatapos. Kapag ikaw ay nasa iyong 20s or 30s, ang pagbaba na iyon ay panandalian lamang. Ngunit sa iyong 60s, maaaring tumagal ng ilang araw bago maibalik ng iyong katawan ang balanse ng hormonal. Kung ikaw ay nagmamasturbate ng maraming beses sa isang linggo o kahit araw-araw ng walang tamang pagbawi, pinapanatili mo ang iyong katawan sa isang patuloy na siklo ng pagkaubos. Hindi lang ito tungkol sa enerhiya. Ang madalas na ejaculation ng walang pahinga ay maaaring humantong sa pagbaba ng libido, mas mahinang paninigas, kahirapan sa pagtulog, at kahit na pagtaas ng pagiging magagalitin o brain fog. Hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataon ang iyong system na bumalik sa baseline nito. May mga lalaking nagsabi sa akin, akala ko bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang bawasan nila ang kanilang dalas at binigyan ang kanilang mga katawan ng mas maraming oras, sa pagitan ng mga sesyon, lahat ay bumuti, mood focus, maging ang motibasyon. Minsan ang dalas ay hindi nagmumula sa pagnanasa, kundi sa gawi o emosyonal na pagkaya. Kalungkutan, pagkabagot, pagkabalisa, ang mga emosyong ito ay hindi basta-basta nawawala sa pagre-retiro.
Para sa maraming lalaki, ang masturbasyon ay nagiging isang paraan ng pagtakas. Ngunit ang pagtakas ay nagiging isang bitag kapag mas lalo ka nitong pinapagod kaysa dati. Kung natatagpuan mo ang iyong sarili na ginagawa ito, hindi dahil sa tunay kang napupukaw, kundi para lamang magpalipas ng oras o iwasan ang discomfort, iyan ay isang senyales na sulit pakinggan. Naaalala ko, ang isang lalaki, tawagin natin siyang Jaime, na dumating sa akin sa edad na 72. Siya ay matalino, mabait, at labis na nadidismaya. "Dok, pakiramdam ko na wala na ang aking sigla." Sabi niya, "Hindi ako depressed, pero wala na akong gana sa kahit ano. Natutulog ako ng 8 oras, pero pagod pa rin." Pinag-usapan namin ang kanyang mga gawi at lumabas na araw-araw siyang nagmamasturbate. Minsan 2 beses pa sa isang araw karamihan dahil sa pagkabagot. Hiniling ko sa kanya na magpahinga ng 2 linggo, hindi panghabambuhay, sapat lang para bigyan ang kanyang nervous system ng reset. Hindi ito naging madali para sa kanya sa simula, ngunit sa pagtatapos ng 2 linggo, mas mataas ang kanyang enerhiya, mas malalim ang kanyang tulog, at higit sa lahat, bumalik ang kanyang pagnanasa ng mas malakas at mas nakatuon. "Sa wakas, pakiramdam ko lalaki na ulit ako," sabi niya sa akin. Iyan ang gusto ko para sa bawat lalaking nagbabasa nito. Hindi kahihiyan, hindi paghihigpit, kundi kamalayan at kapangyarihan na gumawa ng mga pagpipilian na nagsisilbi sa iyong pangmatagalang sigla. Kaya paano mo malalaman kung ano ang sobra? Walang eksaktong numero, ngunit isang pangkalahatang tuntunin na inirerekomenda ko para sa mga lalaking higit sa 60 ay hindi hihigit sa 2 hanggang 3 beses bawat linggo, at kapag tunay na handa ang iyong katawan. Kung nakakaramdam ka ng pagod pagkatapos, o kung ang pagpukaw ay parang pilit, iyan ang iyong katawan na humihingi ng espasyo, igalang mo ito. Ang pagbawi ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ay kung paano mo pinapanatili ang iyong lakas sa halip na ubusin ito. Maaari mong matuklasan na habang mas madalang kang nagpapasigla, mas nagiging makapangyarihan ang karanasan. Maaaring mas matigas ang iyong paninigas, mas tumatagal ang iyong mga orgasm, at mas lumalalim ang iyong emosyonal na koneksyon sa iyong katawan. Ngayon, kung iniisip mo, "Sige, susubukan kong magbawas," iyan ay isang magandang hakbang. Ngunit narito ang problema: kung ginagawa mo pa rin ang susunod na pagkakamali, kahit na ang isang malusog na dalas, ay maaaring hindi ka maprotektahan. Dahil habang karamihan sa mga lalaki ay nakatuon sa mismong gawain, halos walang nag-uusap tungkol sa isang maliit na bahagi ng kanilang katawan na may malaking papel sa kalusugang sexual, at ito ay tahimik na napipinsala araw-araw nang hindi nila namamalayan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Pagkakamali. Number 3, pagwawalang bahala sa kalusugan ng prostate habang nagmamasturbate. Kapag nagsasanay ka ng medisina, sa loob ng mahigit 3 dekada, nagsisimula kang makapansin ng mga pattern. At isa sa mga pattern na madalas kong nakikita sa mga lalaking higit sa 60 ay kung gaano kaliit ang kanilang iniisip tungkol sa kanilang prostate hanggang sa maging problema ito. Karamihan sa mga lalaki ay hindi gaanong alam ang tungkol sa maliit na glandulang ito
na kasing laki ng walnut. Nakaupo ito sa loob ng pelvis, ngunit mayroon itong napakalaking epekto sa iyong kalusugang sexual, paggana ng pag-ihi, at pangkalahatang kalidad ng buhay. At nakalulungkot, marami sa mga isyu sa prostate na nakikita ko ay maaaring naiwasan o kahit na naantala kung alam lamang ng lalaki kung ano ang sinusubukang sabihin ng kanyang katawan. Ang nakakadurog ng aking puso ay ang ilan sa mga gawi na pinaniniwalaan ng mga lalaki na ligtas ay tahimik na nag-iirita o nagpapahirap sa sensitibong organ na ito. Ang tinutukoy ko ay ang paraan ng paghawak natin sa ating sarili sa panahon ng masturbasyon. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman naturuan kung paano hawakan ang kanilang sarili ng may kamalayan. Ang katotohanan ay sa oras na ikaw ay nasa iyong 60s o 70s, ang iyong prostate ay dumaan na sa mga dekada ng pagkasira. Hindi tulad ng iyong mga kalamnan, hindi ito madaling bumalik sa dati. Ito ay nagiging mas mahina sa pamamaga at pagbara. Maraming matatandang lalaki ang nagkakaroon ng mga gawi sa paglipas ng panahon na hindi man lang nila namamalayan na nakakasama sa kanila. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na gumagamit sila ng matinding pagpisil, matagal na edging o masturbasyon ng walang ganap na pagpukaw. Ang problema sa mga pattern na ito ay naglalagay sila ng labis na presyon sa prostate at pelvic region. Ang pinsala ay dahan-dahang nabubuo, tahimik. Maaaring hindi mo ito maramdaman kaagad, ngunit pagkatapos ay darating ang mga banayad na senyales, isang mapurol na sakit sa singit, mas madalas na pag-ihi sa gabi, o hirap sa pagsisimula at paghinto ng iyong daloy. Minsan ito ay nagpapakita bilang nabawasang dami ng tamod o pagbabago sa sensasyon ng orgasm. Kadalasan ang mga ito ay binabaliwala bilang bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit masasabi ko sa inyo, sa maraming kaso hindi sila ganoon. Sila ay mga senyales. Isang lalaking nakatrabaho ko para karatago, ako si Jorge, ay asinsilang taong gulang nang magpatingin siya sa akin tungkol sa dalas ng pag-ihi. Gumigising siya ng 3 o 4 na beses sa isang gabi. Walang anumang nakababahala sa kanyang mga scan, ngunit nang mas malalim naming sinuri ang kanyang mga gawi, inamin niya na halos pareho ang paraan ng kanyang pagmamasturbate sa loob ng mahigit 4 taon, mabilis, mahigpit at halos mekanikal. Hiniling ko sa kanya na gumawa ng isang simpleng pagbabago, bagalan maglaan ng oras, gumamit ng lubricant, at tumuon sa sensasyon, hindi sa bilis. Sa loob ng 1 buwan, nagsimulang gumaan ang kanyang mga sintomas. Makalipas ang 2 buwan, natutulog na siya ng mahimbing sa gabi. Hindi lahat ng kaso ay ganoon kadali, ngunit nakita ko na ang kwentong ito na paulit-ulit na nangyayari. Ang susi ay ang paggalang sa prostate bilang isang tumatandang organ, isa na nangangailangan ng kahinahunan at atensyon. Kung ikaw ay nagmamasturbate ng walang pagpukaw dahil sa gawi sa halip na pagnanasa, maaari itong lumikha ng tensyon sa pelvic floor. Kung hindi ka gumagamit ng pampadulas, ang pagkiskis ay maaaring makairita sa mga pinong tissue. Kung pinipilit mo ang iyong sarili na maabot ang orgasm
Kapag hindi handa ang katawan, ang panloob na presyon na iyon ay maaaring makagambala sa natural na daloy ng likido. Ang pag-aalaga sa iyong prostate ay hindi nangangahulugan ng pag-give up sa kasiyahan. Sa katunayan, madalas itong humahantong sa mas malalim, mas kasiyasyang mga karanasan. Gumamit ng maligamgam, hindi nakakairitang pampadulas. Maglaan ng oras para sa natural na pagpukaw. Iwasan ang sobrang higpit na pagpisil o pag-igting ng iyong mga kalamnan sa pelvic at laging alisan ng laman ang iyong pantog pagkatapos para matulungan na linisin ang urethra. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, isipin mo ang iyong prostate na parang makina ng isang luma at maaasahang sasakyan. Patuloy itong tatakbo at tatakbo ng maayos kung aalagaan mo ito. Ngunit baliwalain mo ito o pilitin ng husto at sa kalaunan masisira ito. Kaya huwag maghintay ng mga sintomas. Simulan ang pagtrato sa iyong prostate tulad ng isang mahalagang organ. Hindi ito tungkol sa pagkatakot. Ito ay tungkol sa pagiging may kaalaman. Ngayon, kung ang lahat ng ito ay nagsisimulang maging higit pa sa isang pisikal na issue, tama po kayo. Dahil may isa pang pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng napakaraming matatandang lalaki at mas malalim pa ito. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa emosyonal na aspeto sa mga tahimik na sandali kapag walang nakapaligid. Pag-usapan natin ito. Kung nanonood pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay tumatama sa inyo, mag-comment po ng numerong 1 sa ibaba. Ipinapaalam nito sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Pagkakamali number 4, masturbasyon ng walang paggalaw, sedentary stimulation. Hindi ko na mabilang kung ilang beses pumasok ang isang lalaki sa aking opisina at nagsabing, "Doc, hindi ko maintindihan. Ginagawa ko naman lahat ng tama. Hindi ako sumosobra, binabawasan ko ang pornografiya, banayad ako. Pero manhid pa rin ang pakiramdam ko sa ibaba. Parang kulang sa buhay." Lagi itong sinusundan ng isang tingin ng tahimik na pagkadismaya. Pakiramdam nila ay hiwalay sila sa kanilang sariling mga katawan at hindi malaman kung bakit. Kadalasan, ito ay nag-uudyok sa akin na magtanong ng isang simpleng tanong, kapag nagmamasturbate ka, gumagalaw ba ang iyong katawan o nakahiga ka lang, hindi kumikilos? Halos sa bawat pagkakataon, pareho ang sagot. Sila ay nakaupo o nakahiga nang hindi gumagalaw madalas sa parehong posisyon sa loob ng maraming taon. Maaaring mukha itong maliit na detalye, ngunit tinitiyak ko sa inyo hindi ito ganoon. Kapag hindi mo isinasali ang iyong katawan sa proseso, lalo na pagkatapos ng asinta, pinuputol mo ang isa sa pinakamahalagang sangkap sa kalusugang sexual, daloy ng dugo. Habang tayo ay tumatanda, ang sirkulasyon ay natural na nagiging hindi gaanong mahusay. Bahagi lang iyan ng buhay. Ang puso ay medyo mas nahihirapan magtrabaho at ang dugo ay hindi gaanong mabilis dumaloy. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang paggalaw sa mga huling dekada ng buhay. Kapag nagmamasturbate ka nang hindi ginagamit ang iyong mga kalamnan, nang hindi iginagalaw ang iyong balakang, nang hindi gumagawa ng anuman upang hikayatin ang sirkulasyon sa pelvic
ginugutom mo ang mismong lugar na sinusubukan mong buhayin. Sa paglipas ng panahon, ang pananatiling iyon ay maaaring magpamanhid sa sensasyon magpahina sa pagtugon ng paninigas at kahit na mag-ambag sa pelvic floor dysfunction. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, si Ricardo. Siya ay 71, isang retiradong byudo, at sinabi niya sa akin na meron pa rin siyang malakas na pagnanasa na maganda. Ngunit inamin niya na halos palagi siyang nagpapasigla sa sarili habang nakaupo sa kanyang recliner, minsan ay nakakatulog pa pagkatapos. Walang galaw, walang pakikilahok, gawi lamang. Sa nakalipas na taon, sabi niya, nagsimula na itong maging parang isang tungkulin. Para kang nag-on ng switch ng ilaw na halos hindi na gumagana, sabi niya sa akin. Tumimo sa akin ang imaheng iyon, kaya hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay na bago. Hiniling ko lang sa kanya na tumayo habang napupukaw. Siguro'y ilipat ang kanyang bigat, humakbang ng ilang mabagal na hakbang, iunat ang kanyang mga binti. Ipinakilala ko rin sa kanya ang mga pangunahing ehersisyo sa pelvic floor, ilang banayad na pag-urong lamang upang gisingin ang lugar. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siyang nakangiti. Para kung na-on ang switch at talagang umilaw ang mga ilaw sa pagkakataong ito, sabi niya sa akin. Kita ninyo ang inyong sistemang sexual ay bahagi ng isang buong network. Hindi lamang ito mga nerbiyos at hormone. Ito ay dugo, oxygen, mga kalamnan at postura. Kapag nananatili kang ganap na nakaupo, sinasanay mo ang iyong katawan sa isang estado ng pagiging pasibo, kahit na ang isang simpleng bagay tulad ng pagtayo bago ka magsimula o dahan-dahang paggalaw ng iyong balakang pigi at hita ay maaaring muling pag-alabin ang koneksyon na iyon. Subukang maglakad-lakad muna. Subukang huminga ng mas malalim. Iunat ang iyong ibabang likod. Ang mga maliliit na senyas na ito ay nagsasabi sa katawan, gising, maging naroroon, paikutin ang dugo. Hindi ito tungkol sa paggawa ng self-pleasure na isang ehersisyo. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ito ay tungkol sa muling pag-aaral na ang iyong buong katawan ay bahagi ng iyong sistema ng pagpukaw. Ngunit narito ang isang bagay, kahit na gumagalaw ka, banayad na tinatrato ang iyong prostate at nagbibigay ng pagitan, may isa pang bitag. At ang isang ito ay hindi tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa puso. Dahil minsan ang tunay na pumipigil sa iyo ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal. Hayaan ninyo akong ipaliwanag. Pagkakamali, problem 5. Paggamit nito upang takasan ang emosyonal na sakit sa halip na harapin ito. Lagi akong naniniwala na hindi nagsisinungaling ang katawan. Maaari mong baliwalain ang mga senyales, pilitin ang sarili sa kabila ng discomfort o libangin ang iyong sarili, ngunit sa malaot madali, kung ano ang hindi mo hinarap sa emosyonal na paraan ay lalabas sa pisikal na anyo. At wala nang mas totoo pa rito kaysa sa buhay ng mga matatandang lalaki na bumabaling sa masturbasyon, hindi para sa koneksyon o ginhawa, kundi para sa aliw, para sa pagtakas, para sa katahimikan kapag masyado nang malakas ang kalungkutan. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming pag-uusap ang naranasan ko sa mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at higit pa
na sa wakas ay aamin sa isang mahinang boses, "Doc, minsan hindi naman ako napupukaw. Ginagawa ko lang kasi hindi ko alam." Nakakatulong ito para makaramdam ako ng isang bagay o wala kahit sandali lang. At ang sandaling yon, ang katapatang iyon, ay laging tumatama sa akin ng husto. Dahil alam ko ang ganoong uri ng katahimikan. Nakita ko ito sa mga mata ng mga byudo, sa mga boses ng mga veterano, sa mga balikat ng mga lalaking pinanood ang kanilang buhay na lumiit pagkatapos ng pagreretiro o pagkawala. Walang nagsasabi sa mga lalaki na okay lang makaramdam ng pighati o kalungkutan o kahit pagkamanhid. Kaya ano ang nangyayari? Ang emosyonal na pagkagutom na iyon ay ibinabaon. At sa lugar nito, nabubuo ang mga gawi tahimik nag-iisa. Ang masturbasyon ay nagiging isang paraan upang saglit na lunurin ang sakit ng pagkamis sa isang bagay o isang tao. Hayaan ninyong maging malinaw ako, walang masama sa paghahanap ng aliw. Ginagawa nating lahat iyon. Ngunit kapag ang masturbasyon ay nagiging pangunahing paraan upang maiwasan ang sakit, sa halip na iproseso ito, dahan-dahan nitong sinisira ang pagkatao ng isang lalaki. Ang gawaing dating sumisimbolo sa buhay at sigla ay nagiging mekanikal, isang panandaliang pagtakas na nag-iiwan sa kanya ng pakiramdam na mas lalong nag-iisa pagkatapos nito. Naaalala ko ang isang pasyente, si Arturo 74, isang retiradong inhinyero na mag-isang nanirahan mula nang pumanaw ang kanyang asawa, 7 taon na ang nakalipas. "Ang mga araw ay naghahalo na ngayon," sabi niya sa akin. Halos araw-araw siyang nagmamasturbate, ngunit hindi dahil sa partikular siyang napupukaw. Isa lamang itong paraan upang malampasan ang gabi. Ngunit nang tanungin ko siya kung ano ang nararamdaman niya pagkatapos huminto siya, hungkag pag-amin niya at mas pagod kaysa dati. Ang salitang iyon, hungkag, ay ang madalas kong nakikita. Ang masturbasyon na ginagamit sa ganitong paraan ay hindi nagpapalusog, nagpapamanhid lamang ito. Ngunit narito ang magandang balita at gusto kong marinig ito ng bawat lalaking nagbabasa nito. Hindi ka sira. Hindi ka masyadong matanda para makaramdam ng koneksyon, para makaramdam na buhay, para makaramdam ng malalim. Ang hinahanap-hanap mo ay hindi lamang ginhawa. Ito ay kahulugan. Ito ay pagpapalagayang loob. At nagsisimula iyan hindi sa ibang tao, kundi sa paraan ng pagtrato mo sa iyong sarili. Kung mapansin mo na ginagamit mo ang masturbasyon upang maiwasan ang isang damdamin, subukang huminto bago ka magsimula. Tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang nangyayari? Malungkot ba ako, naiinip, nababalisa minsan? Ang maliit na gawaing iyon ng self-awareness ay sapat na upang baguhin ang buong karanasan. Ginagawa nitong ang sandali ay mula sa pagtakas tungo sa muling pagkonekta. Ang mga lalaking nagsisimulang maunawaan ito ay hindi lamang nagbabalik ng kanilang sigla sa sexual na aspeto. Nababawi nila ang isang piraso ng kanilang sarili na inakala nilang nawala na magpakailanman. Nagsisimula silang kumilos sa buhay na may mas maraming gaan, mas maraming saya, at mas maraming koneksyon. Konklusyon, ang tunay na pagkakamali
ay ang pagwawalang bahala sa sinasabi ng iyong katawan. Kung may isang karaniwang sinulid na dumadaloy sa lahat ng 5 pagkakamaling ito ay ito, karamihan sa mga lalaki ay walang ginagawang mali ng sadya. Ginagawa lamang nila kung ano ang palagi nilang ginagawa. Ngunit hindi nila palaging napagtatanto na ang katawan na mayroon sila pagkatapos ng 60 ay hindi ang katawan na mayroon sila sa 30. Iba na itong tumugon, iba na ang hinihiling, at higit sa lahat, iba na itong makipag-usap sa iyo. Ang tunay na pagkakamali, ang ika-6 at huli, ay ang pagwawalang bahala sa kung ano ang sinusubukang sabihin ng iyong katawan. Napakarami sa atin ang hindi lumaki sa isang mundo na naghihikayat ng self-awareness o emosyonal na katapatan. Tinuruan tayong maging malakas magpatuloy at lutasin ito ng mag-isa. At sa loob ng maraming taon, nagsilbi iyon sa atin ng maayos. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, nagbago na ang mga patakaran. Ang dating nagdudulot ng ginhawa ay maaaring magdulot na ngayon ng pagkapagod. Ang dating nag-aalok ng kasiyahan ay maaaring mag-iwan na ngayon sa iyo ng pakiramdam na hungkag. Pinag-usapan natin ang sobrang estimulasyon mula sa pornografiya na binabago ang takbo ng utak. Masyadong madalas na umuubos sa sistema ng hormonal. Pagwawalang bahala sa prostate na may mga gawi na nagdudulot ng pilay. Kakulangan sa paggalaw na nagbabawas ng daloy ng dugo at sensasyon. Paggamit nito upang pamanhirin ang mga emosyon na nagiiwan sa iyo ng pakiramdam na hungkag. Wala sa mga ito ang nilalayong hiyain kayo. Sa kabaligtaran, nilalayon nitong ibalik sa inyo ang kapangyarihan na maaaring unti-unting nawawala. Hindi kayo walang magawa. Hindi sumuko ang inyong katawan sa inyo. Humihiling lamang itong pakinggan sa isang bagong paraan. Madalas kong naiisip ang aking ama kapag nakikipag-usap ako sa mga pasyente. Siya ay isang mapagmalaki pribadong tao ng kanyang henerasyon. Nais ko sanang mas maaga kong nakausap siya tungkol sa mga bagay na ito. Nais kong may nagsabi sa kanya, hindi ka nababawasan ng pagkalalaki dahil kailangan mo ng ibang bagay ngayon. Mas matanda ka lang. At ang pagiging mas matanda ay hindi nangangahulugang mas mahina, nangangahulugan ito ng mas matalino kung handa kang makinig, kaya iyon ang pag-asa ko para sa inyo. Hindi upang maging perpekto, kundi upang magsimulang makinig muli sa inyong sarili, sa inyong mga pangangailangan, sa kung ano ang ibinubulong ng inyong katawan. Sa sandaling magsimula kang gumawa ng maliliit na pagbabago, paglalaan ng oras, pagpili sa presensya kaysa sa gawi pagdadala ng paggalaw sa iyong routine. Pagtatanong ng bakit sa halip na paano lang, magsisimula kang makaramdam ng pagbabago. Matatag, tapat, makapangyarihan. Mayroon kang oras, mayroon kang karunungan, at mayroon kang kakayahang lumikha ng isang relasyon sa iyong katawan na nagpaparangal sa kung saan ka nanggaling at kung saan mo pa gustong pumunta. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko bilang isang doktor at bilang isang lalaki ay ang sigla ay hindi isang bagay na nawawala sa pagtanda, ito ay isang bagay na pinapanatili sa pamamagitan ng kamalayan. Ang iyong katawan, ang iyong pinakamatandang kaibigan. Kasama mo ito sa lahat ng bagay.
Ang pinakadakilang gawa ng paggalang sa sarili na maaari mong isagawa sa iyong mga huling taon ay ang sa wakas ay matutunan ang wika nito at pakinggan kung ano ang sinasabi nito sa iyo. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-uusap na iyon. Ano ang isang bagay na susubukan mong gawin ng iba pagkatapos basahin ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Ang iyong mga karanasan ay maaaring makatulong sa ibang mga lalaki sa parehong paglalakbay na ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang gabay na ito, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o kamag-anak na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga pananaw na makakatulong sa iyong mamuhay ng mas malakas at mas malusog na buhay.